6 pa lang natin to. Tapos, nung last time, pumunta tayo ng school, tapos doon makapag-share ka ng problem mo sa harap ng CI namin. So, ngayon, kamusta ka naman since nag-start na yung class niyo? Okay lang naman. Nag-a-adjust pa rin sa stress. Di ba, sabi mo incoming grade 11 ka na. Ano pala yung napili mo na strand? ABM. Di ba, sabi mo nun, ang choice mo is either STEM or ABM. So, pero ang gusto mo talaga sana is STEM. So, anong napipil mo ngayon na parang sa ABM ka napunta instead doon sa STEM? Malungkot. Siyempre, nag-a-adjust. Yun nga. Kasi matatalino nga yung mga kaklase ko na yan. So, anong adjust yung ginagawa mo? Ginagawa ko yung best ko para makasabay sa kanila. Since umpisa pa lang naman ng class, nakaka-feel ka na ba ng regrets na mas napunta ka sa ABM instead na sa STEM? Okay lang naman. Parang parehas rin lang naman ng subjects. And may mga iba, ilan lang naman, 3 ganun. Na iba yung subjects ng ABM. Tapos system. So, kamusta naman yung mga subjects mo sa ABM? Okay lang naman. Medyo nahihirapan ako sa sa accounting. Pero Accounting subject. kaya mo naman. Kaya naman. Pag So, pinag-aralan. So, masaya ka naman sa strand mo ngayon? Masaya naman. Kahit kukunti kami. Ilan kayo? 19. 19 lang kayo? Oo. Ilang section? Isa lang. ABMC. Oh, tapos 19 students lang? Aside from that, meron ka bang masishare na ibang problems? Wala sa ngayon. So, okay na yun. Susunod na lang ulit, bukas na lang ulit. So, hello ulit. Diba, kahapon, sabi mo sa akin, nahihirapan ka sa mga subjects mo sa ABM. Pwede mo bang sabihin kung anong subject yung mga yun? Based sa dalawang linggo sa SHS sa San Jacinto bilang ABM yung accounting na subject. Accounting? So, paano mo nasabi na nahihirapan ka? Ano bang parang nafe-feel mo sa subject na yun? Siyempre yung analyzations dapat magaling ka sa analyzations. Tapos ako nahihirapan sa mga ganun. Nahihirapan ako mag-analyze yun. Hindi ako magaling mag-analyze kaya parang nahihirapan ako dun sa subject na yun. Ano bang meron din sa accounting? Ano ba? Hindi lang ba computation? May computations din pero sabihin natin plus minus lang times. Pero mahihirapan ka din sa kung anong gagamitin mong multiplication, division, or tapos i-analyze mo kung saan siya nakabase sa asset, sa liability ba siya. So, parang ano lang talaga. Ay, siya, math, pero pinahirap ganun. Parang ganun lang. So, paano ka nakaka-cope up dun sa pag nahihirapan ka dun sa accounting na yun? Parang kunwari, may nag-discuss sila ngayon. Tapos di ko na-gets yung discuss. Siguro nagsa-self-study ako sa tuwing gabi. After class? So, pero nakakahabol ka naman? Nakakahabol. Like, na-feel mo naman na kaya mo? Pag napag-aralan mo naman na nagigets mo naman, okay lang. Hindi ka naman yung totally na mababa yung score mo. Hindi ka naman babagsak basta nag-aral ka. So, kaya mo naman? Kaya naman. Kaya yung 2 years? Kaya yun. Nakikita mo yung sarili mo na sa accounting?
Or hindi pa? Pangayon. Parang slide, nakikita ko sa slide na nasa opisina. So, aside sa accounting, meron pa bang subject na parang medyo nahihirapan ka? Siguro yung pangalawa, Ano? ano si personal development. Per dev? Oo, yung per dev. Paano mo nasabi na nahihirapan ka? Hindi naman siya, pag intindihin mo naman siya, okay naman. Pero, nung last time kasi, nagpa-quiz yung teacher namin. Tapos, tawag doon. Nag-review naman kaming lahat. Then, yun. Nung nasa kalagitnaan na kami, nakuha na namin yung paper. Yun. Hindi na namin alam yung parang pare-parehas na ba? Ganun. Pipiliin mo talaga yung 100% o sa Para sa totoong parang ESP gano'n Oo. na parang panel lahat tama. So, pero yun lang, yung nakikita mo paghihirap dahil sa birthday. Aside sa accounting and birthday, wala naman. wala. So, meron ka pa bang gusto kang i-share aside sa subjects mo? So, wala. So, bukas na lang ulit. So, hello, this is our 9th day ng pag-review. Malapit na tayo sa termination phase natin. So, kahapon, sinema sa akin yung weakness mo sa klase nyo or dun sa ibang bagay which is yung nahihiya ka. Ngayon naman, meron ka bang gustong i-share sa akin? Yung about sa pag-volleyball ko na nahihirapan ako pagsabayin yun tapos yung accounts. So, varsity ka ba sa school mo? Oh, yes. Since grade 8, na ako. Nagba-volleyball na ako. So, syempre, nung grade 8, junior high school, iba-iba naman yung subjects. Nakakaya mo naman dati. Okay naman dati yung Eh ngayon, since grade 11 ka na, senior high, iba na yung subjects mo. Kamusta naman yung pag-aaral and then yung sports? Yung junior high, okay naman. Nakakaya naman. Pero nung senior high na, nahihirapan din. Siyempre, maraming pinapagawa yung mga teacher, titas, ganun. After class, siguro practice. 4:30 kasi yung uwian na. Then, after 4:30, practice ng titas. Then, pupunta ako sa school para lang makipag-training na. So, minsan lumabot kayo ng gabi sa training? Ako, pinaalam ko naman na sa coach ko na hanggang 5:30 lang ako. Tapos, pinapaalam ko din minsan sa leader ko na hindi ako masyadong ng practice kasi ngayon. Tapos, So, minsan ba na, parang natutuwa ka in between, parang may time ba na nahirapan kang pumili kung ano unahin mo, kung academic ba or volleyball? Hindi naman. Pero, ang iniisip ko kasi, yung sinabi ko nung first day ba yun, na ginagawa ko lang ng volleyball para lang makakuha ng yung scholar. Siyempre, unahin ko pa rin naman yung pag-aaral. Pero minsan ba, syempre nag-aaral ka na nga tapos nag-volleyball, nag-practice ka pa. Pwede, ano yung natin, sobrang pagod ka ba? Oo, after kasi diba, mag-practice sa pitas, tapos training, uuwi, gagawa ng gawain bahay, magre-review. Minsan pag magre-review ka, halos walang pumapasok sa utak mo kasi nga pagod ka. Kaya kinabukasan ka na lang magre-review, sa classroom na lang talaga. Which is, nakakadulot ba ng stress sa'yo?
Sige, hindi naman masyado, pero okay naman kasi siyempre na-exercise ka din. Kailangan din ng katawan yung exercise. So, kapag kunwari, nagsabay si ACADS at saka si volleyball, kailangan mo silang dala pareho. Ano yung ginagawa mo? Paano mo na ma-manage yung time mo? Ano yung parang, paano mo na ma-cope up yung mga ganong gawain? Siguro, hindi naman duman sa ano ko yun. Pero if dadaan man sa mga araw gano'n, siguro papaalam na lang ako na dun sa isang papaalam ako sa coach na hindi ako makakapunta kasi nga yun, importante din yung ACADS. So, in the future, kapag dumating yung time na kunwari, kailangan mo sila po, pipiliin mo pa rin is ACADS. Kasi yung ACADS kasi tawag doon ka makakapag-ano na sa future mo. Oo. Sa volleyball, ano lang yan. Hobby mo lang yan. So, mas importante pa rin talaga sa'yo yung pag-aaral. Which is, naman kasi mas mahalaga nga. Meron ka bang goal at the end of the semester, at the end of the school year? Parang gusto mo bang makasama sa honor students? Ayan, ako naman, lahat naman ng estudyante gustong makasama sa honor student. With honors, with ano. Kaya ginagawa mo yung best mo. So, yun lang naman. Aside from that, meron ka bang gusto kang i-share? Ano? So, hello ulit. Ito yung 10th day natin, which is yung termination phase. So, supposedly, doon tayo sa school namin ulit with clinical instructor, yung teacher ulit na mag-accommodate sa atin. Kaso nga lang, nag-start na yung class mo. Kaya nag-request ako na i-video na lang natin yung 10th day natin. So, ngayong araw na to, wala akong tatanungin ng problem mo. Ang gusto ko lang malaman is, ano yung naramdaman mo or nararamdaman mo simula nung day 1 hanggang ngayon na nakapag-share ka ng problems mo or ng struggles mo in life na with CI tapos sa akin. Ano yung nakikita mo na parang nagkaroon ka ng chance na marinig ko ano yung sa'yo? Siyempre nung day 1, kinakabahan pa, nahihiya na sabi niya. Tapos, yung mga sumusunod na araw, at okay naman, medyo unti-unti, gumagaan naman yung loob ko. Tapos, siyempre nasabi ko na yung mga problem ko. Tapos nung may CI na, yun nga, doon, parang medyo gumaan yung pakiramdam. So, parang okay, naging 10 days ngayon, naging comfortable ka naman. Ano yung pinaka-favorite mo na araw? Pinaka-gusto mong araw? Siguro yung may CI. Yung nasabi ko yung problema ko na yun. Yun kasi yung pinaka-ano ko. Pinaka-problem mo pala. Going back doon sa 10 days na yun, pwede mo bang sabihin sa akin ano yung mga natutunan mo? Siguro yung weakness ko na paano ko i-overcome yun. Tapos yung sports ko, paano ko i-manage yung ACADS tapos yung sports ko. Tsaka yung about sa strand mo, which is yung problem mo before na yung program mo rin in the future, meron ka pa namang time to think about it. So, nung pumunta tayo sa school, since yun yung sinabi mo na parang pinaka-favorite mo or pinaka-tumatak sa'yo na araw, ano yung na-feel mo nung after mo mag-open and nung kinausap ko nung si Ay namin, ano yung na-feel mo about that?
Gumaan yung loob ko, syempre nakarinig ako ng ganun, advice. Parang hanggang ngayon ba, hindi mo ba nakalimutan or parang nasa isip mo pa rin yung sinabi niya dati? So, ano namang masasabi mo na parang ikaw yung napili mo as my client for this peer counseling? How was the experience? Syempre, masaya, syempre. May makikinig sa akin about sa problems ko. So, meron ka ba bang gustong idagdag or may gusto ka ba bang i-share sa akin? Wala naman. Pero thankful ako kasi, syempre may isang tao na gusto kong makinig sa mga problem. Thank you din sa pagbibigay ng time to be my client for this peer counseling. So, thank you.